Shoutout po mga ka-Andres. Andres TV po, pakisuportahan niyo po. Napa-video na naman ako, mag-upload ako ng video ngayon sa aking YouTube channel. Pag-like and subscribe, share and subscribe niyo po ang aking YouTube channel na Andres TV. Sana po yung mga tulad ko na bumibira o lumalaban sa mga tiwali o taliwas sa hangarin ng gobyerno, paki-like and share and subscribe and supportahan na rin po ako. At sa lahat po ng mga kapitbahay natin na mga kababayan natin na sa iba't ibang panig ng ating bansa, ng ibang panig ng ating mundo, kung mga ating man po sa inyo itong video ko na to, paki-supportahan nyo rin po. Paki-subscribe nyo naman po ang aking YouTube channel na madagdagan pa aking subscriber. Paksa ko po ganito. Mag-comment po kayo sa aking comment section. Makikita nyo naman po dyan. Tsaka pakipindot na rin po yung notification bell para pag nag-upload po ako ng video. Mapapanood nyo po yung aking. Wala lang po ibang maganda hangari. Wala po masamang hangari. Kundi yung karanasan at nararamdaman natin ngayon. Isinishare ko rin naman yung one. Alam kong kunyo rin yan. Unang-una, mag-comment kayo sa aking comment section kung mapayag kayo na magkaroon ng martial law. Martial law para sa mga nag-hoarding ng bigas, martial law para sa mga negosyanteng mapagsamantala, sa mga maliliit na mga manggagawa tulad namin. Tulad namin mga construction worker na hindi na nga wala nga sigarilyo, wala nga alak, magkasya lang ang sinasahod. Pero sa nangyayari ngayon, kahit anong gandang hangarin ng ating gobyerno, kahit nung ipatupad ng ating gobyerno, hindi mangyayari yung gusto ng gobyerno bumaba sa 41 per kilo ang bigas. Malabo. Dahil ang ating bansa nakukulunis ng mga kapal na mukha ng mga negosyante nag-hoarding ng bigas at mga negosyanteng nagpapahirap sa ating maliliit. Isipin nyo, 51K ang isang kilo ng bigas. Nung Pangulong Duterte, may 35 pa ang isang kilong bigas. At po sana sa lahat ng tutuklasan ng gobyerno na mga warehouse na may mga naka-hold na bigas at palay, sana kumpiskahin ng gobyerno at ang gobyerno na magbenta sa taong bayan sa halagang gusto ng gobyerno. Dahil itong mga kapal ang mukha nitong mga negosyanteng ito, sobrang kakapal ang mga negosyanteng ito. Isipin yung pagpapahirap na ginagawa sa ating mga Pilipino. Yung may mga pera hindi tatablan sa ganung presyo Dahil totoo lang, ang may mga perang tao, hindi kumakain basa-basa ng bigas o kaning mumurahin. Alam mo ba kinakain mo mayayaman? Pizza pie. Yung mga klas na pagkain, yung klas na bigas, hindi kakain ng bigas na mumurahin niya mayan. Kasi ang mayayaman, ang may mga pera, pag nasayaran ng kaning mumurahin sa bituka, magkakakanser. Pero hindi nila alam, yung mamahaling bigas na binibili nila, yun na nagbibigay sila ng cancer sa kanilang cancer. Colon cancer. Kakain sila sa masasarap na restaurant. Cancer sa baga, cancer sa bituka. O, di ba? Hindi nila alam, yung mga mamahaling pagkain na kinakain itong mayayaman na to, siya yung pumapatay sa nila. Samantalang kami may hirap, ang kinakain namin mumurahin lang.
salat man kami sa pagkain, matibay ang katawan namin. Totoo yan. Matibay dahil mumurahin lang kinakain namin eh. Ang mumurahin pagkain, mas masustansya sa aming mahirap. Masasabi lang sa mayayaman na kalas yung kinakain at mamahalin. Pero hindi nyo maalam, ang mga pagkain ng mayayaman ay puno ng preservative at mga pampalasa na lason sa katawan ng mga mayayaman. Masabi lang na kakain sila sa mga kalas na restaurant, kakain sila sa mga may mga pangalang restaurant, masabi lang na mayaman sila. Pero kami mahihirap. Karinderya lang, tabi-tabi lang, turo-turo lang. Masaya na kami. Inyo meron kami mahihirap. Ngayon, balik tayo sa presyo ng bigas. Kung hindi mamarsyalo ng gobyerno, kung di babagsak ng gobyerno ang marsyalo sa buong Pilipinas, para lang doon sa mga negosyanteng mga kapalang mukha, mga negosyanteng pansarili lamang iniisip, mga negosyanteng ang sagad na ang pera hanggang butas ng puwet nila, kundi babagsak ng gobyerno ang martial law. Kahit ilang presidente pa ang dumaan, kahit ilang presidente pa ang maging presidente ng Pilipinas, hindi bababa ang presyo ng bigas. Dati sinabi ko nung araw yon, bata pa ako, natandaan ko. Alam nyo ba ang gasol? Nagpapakarga lang kami ng gasol nung araw. 80 pesos ang isang karga ng gasol. 12 kilos yun. 11 kilos pala yun. Tumaas. Naging 300. Naging 500. Nagkaroon ng representative doon sa Kongreso. Yung LPGMA, yun ang lalo nagpahirap sa mga mahihirap na mag-aabil ng mga gasol. Wala naman itulong ng LPGMA na yan. Yun yung control price. Nagaguhan. Yung naging representative doon sa Kongreso, nagpayaman lang kupal na yan. Ngayon, sabi ko, aabutin na 1,000 hanggang 1,100 hanggang 1,500 ang isang tangke ng gasol. Maniwala kayo, ngayon, tingnan nyo, magkano ang isang tangke ng gasol ngayon? Naman, 1,000. Hindi ako propeta. Pero tandaan nyo yan, yung aabutin pa ng video ko na ito, yung mga nabubuhay pa. Aabutin na 100 ng kilo ng bigas kung hindi magkakaroon ng pagbagsak ng martial law sa Pilipinas. Ngayon, yun yung ayaw ng mayayaman na magbagsak ng martial law ang gobyerno. Dahil hindi nila magagawa ang pananamantala, hindi nila magagawa ang panggagago sa aming mga mahirap at aming maliliit. Maliit na tao lamang ako. Ito yung karapatan ko. Dito lang ako namumuhugot ng karapatan kung paano ko sasabihin yung nararamdaman kong ginagawa ng mga kagaguhan ng mga negosyanteng ito. Kasi, totoo lang, dito sa Pilipinas, real talk to, pag wala kang pera, walang makikinig sa'yo. Pero pag may pera ka, kahit butas ng puwet, didilaan nila. Wala nang alinlangan yun. Totoo yun. Real talk yun. Tandaan nyo mga babae mo na yan. Gat Andres TV po, nagsasabi ng totoo. Mga kagat Andres, karapatan natin magsalita, karapatan natin na bukas ng opinyon para sa ibang mga kababayan natin. Sana po, suportahan nyo po ang aking YouTube channel na Gat Andres TV. Hindi man po marami ang mga viewers, ilan man po na subscriber, kahit 53 lang ang subscriber. Masaya na ako doon. At least, yung nararamdaman ko na sasabi ko rito. Kasi, kung sa mga kapwa ko lang manggagawa, sasabihin ko yung nararamdaman ko, wala na kayong magagawa. Kailangan natin iparating sa iba't ibang tao ang sinasabi ko, kung meron kabuluhan. Pero isa na nga real talk na sinabi ko sa iyo, sa inyong lahat. Pag wala kang pera, walang makikinig sa iyo. Pero pag may pera ka, kahit kasinungalingan na sinasabi mo, lahat ng tao, babaw, hanggang sa kulang lang ng dila ng butas ng puwet mo. Ganito ang real talk. Totoo yan. Totoo talaga yan. Ngayon, panawagan sa gobyerno, hindi ko pwedeng sabihin natin na sinusulso natin ng gobyerno ni Bongbong Marcos.
iisa lang ang pwedeng gawin ng pamahalaan. Kasi binuto ko siya eh. Binuto natin na 23 million. Binuto natin siya eh. Binuto natin siya para may paglaban tayong mga Pilipino. Sa paghahari-harian ng mga negosyanteng makakapalang mukha na to. Sa paghahari-harian ng mga smuggler na to. Ang smuggler o smuggled goods hindi makakapasok dito sa Pilipinas kung walang kontak at walang kakutsaba sa loob ng gobyerno sa lahat ng mga pasilidad na sangay ng gobyerno tulad ng NAIA, Criminal, sa Subic Bay. Lahat ng pwedeng bagbagsakan ng mga smuggler na yan. May mga kontak yan, yung mga smuggler dito, wala pa alam sa mga putang ina ninyo. Nasasabi ko at namumura ko. Labis na ang pagpapahirap ng mga mayayaman ito sa ating maliliit na tao. Di ba? Kaya mga mababayan ko, wala mang kabuluhan na aking sinasabi. Paki-like and share and subscribe nyo po ang aking video. Paki-suportahan nyo po ang God Andres TV. Sana po sa lahat ng mga Pilipino na sa iba't ibang panig ng ating bansa, iba't ibang panig ng ating mundo, mag-ingat po kayong lahat dyan. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.